Hello, what's up sa inyo mga ka-homies? Welcome to another episode of RMO Vlogs. Last time, nabanggit ko dun sa content, sa mga previous content ko, magta-travel kami ng tropa sa malayong lugar. Imagine, kailan ko pa sinabi yun, at hanggang ngayon, hindi na natuloy. Pati yung balak namin mag-LU, napurnada na rin. Dahil sa akin lang, nasa budget. Pero okay lang naman. Baka hindi pa right time kasi di ba everything happened has a purpose, di ba? So today, hindi tayo magta-travel. May in-order akong item last time and within 2 days, na-receive ko na agad yung order. So mabilis lang naman siya. Ito siya. Actually, ito siya yung na-receive ko na. So JNT. Yun yung laman. Hindi ko pa alam kung ano yung laman and tingnan natin kung ano ito. Surprise, kumbaga. In-order ko ito sa Instagram. O diba, social. Order na lang sa IG. Huwag na natin patagalin and let's see kung ano itong item na ito. Okay, so let's see. Tingnan natin, punitin natin siya dito. Safe naman yung pagkakabalot. May parang Lazada, Shopee lang din pagkakabalot ng mga tawag dito. Mga dito sa cover. Okay, so this is it. Malapit. So, ito, sad to say, durog yung box. Pero tingnan natin kung okay pa rin yung item sa loob. So, ito na siya, dalawang bahagi. Itong isa is yung pang cellphone holder. Tapos itong isa naman is pang clip sa dashboard ng sasakyan. Yun lang naman yung laman niya. The rest, wala namang mga papel-papel o kung ano namang mga ka-ikan na mga warranty slip or whatever, manual. Yun lang naman, itong tatlong itong dalawang items lang. Dito lang siya. Itong isa hindi ko alam kung para saan ko. So siguro para sa dito, sa cellphone siguro, para dumikit. I think mga ganun siguro. By the way nga pala guys, itong in-order kong item na ito is cellphone holder sa sasakyan. So, tignan natin kung gaano kaganda tong item na to. Okay, so ngayon nandito na tayo sa loob ng sasakyan and sa ngayon, sinet up ko na rin tong car cellphone holder. So, as you can see mga ka-homies, ganito ang itsura niya kapag naka-set up na siya sa sasakyan. So, pang dashboard lang siya yung purpose niya. Yun yung pinaka main purpose na pang dashboard. Tapos, pwede mo siyang landscape, tapos portrait na nakatayo, or pwede mo rin siyang i-tilt ng patagilid sa kanan at ganoon din naman sa kaliwa. Or pwede mo rin siyang patalikod ng nakaganyan, nakatapat sa inyo yung rear view ng camera. Tapos, ayan, that's it. Ganun na siya. Tapos yung clip niya dito sa talagang sobrang mahigpit, hapit na hapit siya, hindi siya talaga magalaw. Kahit na sobrang alog ng sasakyan or sobrang bilis, hindi siya magagalaw or maalis sa pwesto, liliko-liko ng ganun. Tamang-tama lang yung pagkakahigpit niya. Hindi siya, wala rin siyang adjustment sa likod kung hihigpitan or hindi. Basta fix na lang siya and tamang-tama lang naman. Tapos pwede rin siyang ilagay dito sa rear view mirror. Pwede mo rin siyang iipit dyan. O kaya naman dito rin sa sun visor. Naka-ganyan siya. Naka-ganyan. Tapos ikot-ikot na lang din. Tapos yung ikot. So, kayo nang bahala kung paano yung diskarte na gusto nyo o kung saan nyo rin siya gustong ilagay. So, ako, mas prefer ko dito sa dashboard para at least nakikita ng maayos yung sa daanan at yun din naman kapag nagsishift ako sa front view ng aking camera, makikita rin ng maayos. So, ayun mga ka-homies. And ngayon, let's do some small or short b-roll para at least makita nyo pa ng mas maganda yung or ideally kung paano siya kinakabit sa mga bagay na nabanggit ko gaya nga ng dashboard, ng rear view mirror or ng sun visor. So let's see kung anong itsura nito.
that's it mga ka-homies. Dito po nagtatapos ang ating simpleng presentation ng cellphone car holder. Tsaka naisipan ko lang bumili nito dahil diba yung sa mga motovlog, yung ibang mga nagbablog, like yung sa mga bike, meron silang camera holder or whatever kung ano man yung ginagamit nila. So bumili ako nun para maging ganun din po yung sa pag-handle ng cellphone, kasi pagka gumagamit ako ng gimbal, masyadong malaki and ang hirap hawakan, kaya mo pa siyang hawakan habang nagmamanibela. So hindi rin siya advisable para sa mga nagda-drive. Kaya bumili na ako ng item na yon para at least yung camera is may hahawak siya, or parang yun yung magiging tagahawak ko na lang. At bukod pa doon, hindi nag-shake yung camera o hindi nahuhulog dahil secure naman siya. At para sa mga gusto namang umorder ng product na yon, bisitahin nyo lang po yung Philippine or bazaarph.com, o kaya isasulat ko na lang dyan sa description below para madali nyo malocate. Bazaar PH, baka naman para sa mga bago yung product din. Joke lang. Char lang. At siya nga pala, shout out sa ating mga 23 subscribers na dati is 19 lang. So ngayon tumaas na kayo, dumami na kayo, nanganak na kayo. So kung ngayon lang po tayo nakita sa channel na ito, hindi ko po kayo ina-encourage na i-like, share, or i-subscribe ang channel na ito. This is only for entertainment purposes lamang po. With that, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. This is RMO Vlogs. That's all, that's it, and see you on our next vlog.